Isinulong ng Balingit Constantino Lasip Elementary School ang kanilang kampanya sa tamang pagtatapon ng basura at pagpapanatili ng kalinisan bilang tugon hindi lamang sa pangkalusugang usapin kundi bilang suporta rin sa mas malaking suliranin ng kanilang komunidad na pagbaha, lalo na dahil catch basin ang Barangay Lasip sa bayan ng Kalasyaw. Ayon kay Maricel Peralta, grade 3 teacher, sa tulong ng mga guro, magulang at 186 na mag-aaral mula kinder hanggang grade 6, isinasagawa ang masinsinang segregation ng basura sa bawat silid-aralan. Anya na may kanya-kanyang basurahan para sa nabubulok, recyclable, plastic at papel na regular na sinusuri upang matiyak ang wastong paghihiwa-hiwalay ng basura. Ang mga basura anya ay isinasalansan at inilalabas tuwing Lunes para sa koleksyon, habang araw-araw ay may paalala sa mga bata upang hindi magkalat sa paligid. Dagdag pa niya na ipinapatupad din tuwing alas 4 ng hapon ang pagsusuri ng mga mag-aaral sa paligid ng paaralan upang tignan kung may mga gamit gaya ng bote at lata na maaring pamahayan ng lamok at tinatawag nila itong 4 PM habit. Isa itong paraan na may layuning maiwasan ang posibleng outbreak ng dengue, lalo na dahil may naitalang 2 kaso sa nakaraang taon na bagamat hindi ito nakuha sa mismong paaralan. Kaakibat ng kampanyang ito ang pagkilala sa responsibilidad ng paaralan bilang bahagi ng barangay. Kaya't higit na pinapahalagahan ng paaralan ang pagsasanay sa mga mag-aaral sa tamang pamamahala ng basura na hindi lamang para sa kalinisan ng paaralan kundi pati na rin sa kaligtasan ng buong barangay. Iginait ni Peralta na hindi magiging matagumpay ang kanilang layunin kung wala ang kooperasyon ng mga magulang. 186 po. So far po, ang ginagawa po namin is segregation. Bawat classroom po may kanya-kanya kami mga trash bin na may mga nabubulok, tapos recyclable and plastic. Nakasegregate po lahat. Tapos lahat po nilalagay namin sa likod, and by Monday collection po ng mga basura. Saka na lang po namin nilalabas. Every day naman po namin silang nire-remind. Okay, especially every Monday po, yan, ang school head po namin nagre-remind sa kanila. Tapos sa classroom naman, kaming mga teachers nagre-remind sa kanila kasi bawal na po kasi yung nakakalat yung mga basura kung saan-saan. So far yun po yung pag-maintain namin ng basura dito sa school. Mayroon po yung 4 o'clock habit po. Every 4 o'clock po, umiikot po yung mga bata na tinitignan po yung mga basura na pwedeng pamugaran ng mga lamok po. Yung mga lata, plastic na may mga tubig, tinataon po lahat. Ay, of course po. Kasi, hindi po magtatagumpay yung bawat adhikain namin dito tungkol sa basura kung wala po yung mga parents na kasama namin na nag-maintain dito. Yes po. From kinder to grade 6 po yan. Lagi po namin nire-remind sa kanila yung tamang pagtatapon ng basura. So far, wala po. Pero this year, wala pa. Pero last year, nag-positive kami ng 2 last year. Hindi naman po dito sa school, sa bahay po nakuha. Sa kanilang mga bahay. Okay po. Dito sa bawat paaralan, syempre mini-maintain po natin yung cleanliness. So tamang paglalagay ng basura sa tamang basurahan, dapat nakasegregate po ito na mayroong nabubulok, may para sa plastic at saka yung papel pala. Okay, nakasegregate po yung lahat. Pinapatunayan ng Balingit Constantino Lasip Elementary School na ang kalinisan ay hindi lamang isyu ng paaralan kundi bahagi ng mas malawak na pananagutan sa komunidad. Yan ang ating balita mula dito sa bayan ng Kalasyaw. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!